Good day everyone, this is Ed Fortuny from EMD Wheels, and today's video natin magre-release tayo ng hindi isang unit, so dalawang unit ang re-release natin. Ang i-release natin for today is ang Honda City 1.5 RS and sedan CVT transmission with Honda Sensing na Igniter Red. And next natin i-release by the after lunch naman is Honda BRV 1.5S and CVT transmission and Taffeta White. So pauwi na ako ngayon sa amin kasi natapos na natin yung mga kliyente natin. So pinakamaganda ba dito, dinayo pa tayo ng dalawa nating kliyente. Yung dalawa nating kliyente, yung isa yung Honda City is from the Infanta Quezon, yung isa naman nating kliyente which is yung Honda BRV 1.5S CVT Taffeta White is from Mindanao. So kaka-flight na nila, kakauwi lang nila dito, nila Sir Ronald, and natapos agad natin yung unit nila. Stay input lang kayo, na-release naman na. So papakita ko na sa inyo yung mga procedure and even for yung pag-demo ng unit, papakita ko sa inyo dito. So napakaganda at napakaganda na promo natin. So if ever interested kayo, iwan ko yung number ko dito, pati yung pangalan ko sa Facebook natin, kontakin nyo lang ako and stay lang kayo, tingnan nyo yung magiging release natin and magiging resulta ng release natin. So thank you guys, and sa mga clients natin, thank you po and congratulations. Yan, Doc. Tapos yung early warning device nila, Doc, di basta-basta yan, ha? Legit na Honda to. Legit na Honda. Tsaka tinan mo, buhatin mo, Doc. Diba? Bigat, diba? Heavy duty to, Doc. Hindi puputok. Pag naka, lilipat yan sa Everest. Ang pangit na sa Everest eh. Tutumba. Yan, Doc. Tapos dito, Doc. Sige, Doc, ganito muna. Ikutan muna natin. Check muna natin kasi dapat, sabi natin, pulido dapat. Siyempre, pulido. Yan, Doc. Ikutan natin. Bubong. Doc, dito may nabibili siyang parang dark chrome, maganda. Dark chrome. Yung kasi parang gusto mo mga garnish na nandito, di ba? Dito dark chrome. May kliyente ako nag dark chrome sang kapareho siya ng ano. Pero actually, Doc, kasi naka-smoke na yan eh. Smoke daylight na yun, Doc. Dito may nabibili parang katulad sa CR-V na dark chrome. Dito, Doc. Ikutan natin, Doc, ha? Kasi alam mga dent, ganyan, gas-gas. Tapos, Doc, pagdating naman sa tint natin, ang tint natin, original 3M tint, tapos huwag munang ibababa. Huwag mo muna pupunasan sa loob. Kasi kakakabit lang nila kahapon. 1 week. So, hindi, Doc. Okay lang naman, 3 days to 4 days. Sobrang init naman kasi, Doc. Mabilis yan dumikit agad. So, dito sa unahan, Doc, ayan, sobrang pogi. So, DRL na LED headlight natin na high beam and low beam LED na rin siya, pati fog lights LED. Tapos piano black, Doc, I suggest na magpa-ceramic ceramic coating ka. Kasi especially for the piano black, pagka wala siyang ceramic coating, mas mabilis siyang magasgasan. Ito, Doc, ganito talaga. Ito yung sa tuho kasi yan, Doc, para mabilis siyang madukot. Okay. So ganyan. Pero kung medyo nakasiwaan ka for the first month mo, or try natin, papatulak na lang natin siya. Pero normally, check mo yung nasa loob, Doc, ganyan siya. Opo. Yung iba, Doc, nilalagyan. Paano ba siya pinutulak ko? Papasok sa loob? Sa loob. Pagkagamitin yung hook? Yes. Ito kasi, Doc, tutulak mong ganyan. Ayan, o. Tapos aangat na to dito. Pero wag mo nang gamitin yan. Oo, wag nang gamitin yan. So yan, check natin. So sa ngayon, Doc, 6 ka. Tapos pagdating... Wednesday. Yes. So Wednesday siya. So gusto mong Wednesday. Pero pagdating, Doc, sa original na plaka natin ng LTO, random na siya. Random. So just in case, kung gusto mong magpa-request, may bayad lang siya. May fees lang po. Pero yun nga, isa lang naman ang gusto mo, malay mo, di ba? Masaktuhan. So yan, Doc, ito hindi siya carbon, so matte siya na plastic. Hard plastic. Hard plastic lang yan, Doc, pati ito. Yan, pareho lang sila.
So pati housing yan, iisa na lang po. LED din naman itong ano. LED na rin yan, Doc. Tapos, sa headlight natin, Doc, meron tayong tinatawag na auto headlight. Sa auto headlight, for example, nasa lilim tayo, Doc. Pag nasense siya nasa lilim tayo, mag-automatic on yung headlight natin. Paglabas natin dito sa garahe, mag-off po siya. And then, meron tayong tinatawag na Honda Sensing. Ang Honda Sensing natin yung may mga may additional safety feature like collision mitigation braking system, mga lane keeping assist. Meron din tayong tinatawag na cruise control with low speed follow. So adaptive cruise control na po siya. So, Doc, buksan ko muna to para check na natin. Tayo nga. Dito muna, Doc. Tapos isa pang maganda sa Honda City, especially for the RS, meron tayong tinatawag na remote engine start. Sa remote engine start, Doc, pwede mong i-start yung kotse using the key fob. So kailangan mo lang, as long as na-detect niya, so walang distance na specific. So for example, medyo malayo ka, Doc. Basta pag pinush mo siya, nakita mong may ilaw yung hazard niya, na-detect niya. So gagawin mo lang, Doc, lock. Tapos 5 seconds tayo. Press mo lang tong reset button kasi pag-start siya. Sa pag-start niya, Doc, hindi lahat ng accessories naka-on. So ang naka-on lang dyan, engine, and then yung aircon natin. Para for example, katulad yan, nakabilad yan sa labas, lumalamig na siya. And very safe naman siyang gamitin, Doc, kasi since pagkapasok, kunwari, wag naman sana, may masamang loob, isang buksan yan. Pag press nila yung shift knob, mag-off siya. Yun po. Safety features. Safety feature po sa na. ano ba? Sa phone, wala siyang... Katulad sa kasi may, yung sa Everest. kapatid ko, pwede siyang through phone mo siya i-start. Actually, meron po tayong tinatawag na Honda Connect, pero for the CRV lang siya, Civic, may ganun po. Sa ganitong kotse po, wala pa po siya. So ang pinagmamalaki lang po namin for the Honda City, at tinatawag namin Honda Sensing, kasi sa lahat ng segment na ganito, sabi na natin Vios, GR, kahit GR pa, wala silang Honda Sensing. So yun lang, ang Honda pa lang ang merong ganyang safety feature. Alam ko sa Everest may mga ganyan na po. May mga ganyan na po. So sa mga low variant or mga sedan ng ibang wala pa pong ganyan. Yes po. So mamaya, Doc, i-explain ko pa sa iyo yung about sa Honda Sensing. So tingnan po muna natin dito sa gilid. Last. Tire natin usually 32 by itong ano. Sa tires po natin, normally po, nagdepende, Doc, sa ito, may mga guides tayo sa tires natin. Meron tayong 33 sa harap, 32 sa likod, and then, Doc, meron pa dito, more than 160 km per hour, iba na yan na naman. So 38 and 35, pero syempre 160, di ka naman tatakbo ng ganyang kabilis. Pero at least 160 below, yan, 33 sa harap, then 32, and then regardless kung may puno ka or hindi. Kasi may mga tires naman po, depende sa baggage or yung laman ng sasakyan, kung gaano katigas yung kailangan po. So ngayon, Doc, i-start ko lang din, check natin yung headlight and taillights. Yan. On. Hazard. Yan. Check natin, Doc, yung mga taillight and headlight. Patapak. Ay, rapan. Pero, Doc, check natin dito yung third brake light, and then yung preno, and then yung sa reverse light. So yan, umiilaw po. LED lahat na, no? LED po. Tapos reverse light, ito lang hindi. Doc. Ano yan? Pero napapalitan naman siya madali. Parang peanut bulb lang siya. Yan po. Pero pwede ako magpapalit dito na. Pwede naman, Doc. Meron. Pwede naman siya. Actually, Doc, yan ang hindi nakaka-void ng warranty. As long as plug and play yung pinaka Bagay. yung ilaw mo. So dito naman, Doc, ito, just in case. May pindutan naman siya. May pindutan siya dito, Doc. Tapos, kasi di ba smart entry na siya. So madalas nasa bag mo lang. Kaya rin, nakalimutan mo, Doc, naiwan mo dyan. Bubukas lang po siya. So automatic po siya. So sa unahan, Doc, check natin. Ay, fog lights pala. Ay, naka-on na. Tapos yung engine na lang, pop-up na lang, Ira. Tapos ito, Doc, ayan, naka-high beam, low beam na yan, Doc.
Tapos yung hazard natin, pati yung signal lights natin, naka-integrated doon. Fog lights, LED. Pati dito sa kabilang side, Doc. Si Doc, umiilaw naman, no? Integrated. Doc, kanan natin. Ganun din. Paganda siya. Yes, Doc. Ay, di, pagkanan. Pakanan naman. Pakanan siya. Yan po. So, nandito lang siya sa my left side. So, yan po. So, yung engine natin, sir, L15, 1.5 engine, iVTEC, and ang pinaka-performance is 121 PS. So, sa lahat ng segment din, siya yung pinakamatasin po. And the CVT transmission tayo. Ang maganda dito, Doc, sa Honda, alam po, ang Ford ganito lang eh. Wala rin naman silang cover masyado eh. So, madaling abutin, Doc, yung mga kailangan kuting-tingin. Pero, syempre, since naka-warranty tayo, bawal mo munang galawin. So, meron tayong warranty, Doc, na 100,000 kilometers or 3 years, whichever comes first. Or unless magpapa-extended warranty ka ng 2 years. Tapos, maintenance natin, Doc, 1 month, first month, or 1,000, whichever comes first. So, ibig sabihin, wala ka pang 1,000, pero nakisang buwan ka na, pasok na po siya sa kasa. And then next, Doc, is every 10,000. Ito, Doc, marking yan. So napasobra lang, pero nabubura kasi yan. So yan yung mga pintura na ganyan, Doc. So dyan din binabase, Doc, yung sa warranty. Pag nagalaw kasi to, mawawala na yan sa linya. So yung mga ganyan po. So yan yung sa mga warranty kasi, Doc. Pag nagalaw mo kasi yan, di mo na mababalik ng ganyan yan, exactly na ganyan. So dito, Doc, ang gagalawin lang natin sa wiper natin. Wiper. Yan, Doc. Tapos dito naman sa coolant, yan, yung coolant naman natin, Doc, ito. Yung pinakapuno natin or full, yung nasa gitna na linya. Yung pinakababa, Doc, yun yung pinaka-minimum natin. Pero coolant? sa coolant natin ito, Doc. Green. Green. Dati ang mga coolant, alam po, pink. Pero dating Honda din po is pink. Pero ito, Doc, sa first 1,000, baka ito lang ang bayaran mo. Kasi for example, nagbawas siya kasi di pa napapatakbo, di ba? Ang coolant naman natin sa 200, tapos ita-top up lang po yan. So sa pag-top up po, tsaka po ibibigay po nila yung matitira. So para pang top up niyo po next time. So dito, Doc, sa deep stick natin, para ma-check mo yung level, ito yung ABS natin na module po. Tapos serpentine belt natin, iisa lang. At napakadaling gawin yan, Doc, kasi ang sa Ford napakahirap. Ito kasi meron siyang tinatawag na tensioner. Sa Ford kasi wala silang tensioner. May special tool sila para mapakabit to. So ito, Doc, nagagawa yan sa labas. So ako, Doc, yung Ford Fiesta ko, napakahirap sa ibang talyer. Kailangan niya ng may special tool. So yan, 4 cylinder siya, Doc. Tapos Plastic pa na ito, kala ko, no? plastic yung cover, Doc. Cover. Yes, Doc. Tapos to, sir, ay, Doc, 4 cylinder siya, tapos double overhead cam. So hindi siya soft. Then sa warranty naman ng battery natin, 1 year ang warranty ng battery natin. Tapos pagdating sa kotse, Doc, ang warranty naman natin, yung mga consumable, Doc, like yung mga fuel fluids natin, spark plugs, bulb, hindi siya kasama sa warranty. Even the exterior natin. Kasi pumapasok po yung exterior natin for the insurance naman po. Ang mga mechanical po, yun po yung kasama lang sa warranty natin. 3 years to, Doc. Battery lang natin yung 1 year. Okay. So pagka napansin mo, Doc, na hindi ka nag-start, ito agad yung pagbibintangan mo. Kasi normally yan ang laging nawawala po. Anong brand ng battery? Ang battery natin, Doc, wala siyang brand. Opo. Talagang hindi kumuha si Honda ng walang brand. Pero ang mga binibenta namin dyan sa loob, Doc, yung mga Motolite na. If ever na malobat ka agad, pwede ako sa labas? Pag nagpapalit ka, Doc, okay lang naman. Okay lang. Opo. Basta battery lang po. Okay. Tapos Kasi baka hindi ko na madala rito. hindi mo na madala, di ba? Opo. Or kung kaya mo pang madala, tapos nung wala ka pang 1 taon, pwedeng papalitan to. Pero walang void ng warranty. Hindi yan, Doc. Hindi naman mabuvoid. Kasi plug and play lang naman po yung mga batteries natin. Tapos kung may chance ka, Doc, pag naramdaman mo na humihina yung battery mo, mas maganda sa kasa ka na talaga. Kung kaya mo nang mapatakbo. Kasi Actually, 2 years eh. yes, Doc. Ang presyo ka talaga, ito, Doc, depende, Doc, eh. May mga tumatagal kami, may mga iba naman wala pang 1 year na talaga na nagkakaroon na ng problema or discharge na. So
Yan naman, Doc, sa may brake fluids natin. Yes, Doc. So ito, hindi man... 1, 2, 3. Kasi ito naman... Ito wag mong bubuksan, Doc. Opo, kasi meron silang pressure dito. Yes, Doc. Tapos binibleed kasi yan, Doc. Pag nakahigop kasi ng ano yan, ng tawag dito, hangin, pangit kasi yun sa ano, dapat kaya pagka nire-refillan to, may pang-bleed din po kasi sila ng coolant. So dito talaga. Kasi dito talaga sir, sa reserba, pag kulang na dito, hihigop naman siya dyan eh. So pag gaganyan po, puno naman po. Yes, Doc. Tapos yan, yung engine number natin nandito. Tapos yung sa chassis number naman natin nandun sa may loob, sa may gilid. Tapos dito, Doc, fuse natin and computer box nandyan na po. So Doc, any question dito sa ano? Okay tayo. Sa loob na tayo, Doc. Sa pag-close, Doc, alam mo naman na, binabaksak na naman. Tara, Doc, doon, pwede mong i-off, sir, yung AC. Tapos ito. Yan po. Kahit may downside siya, dapat talaga. I mean yung ibig ko pong sabihin, pagka in-off po natin siya, yun yung maaamoy mo yung labas. Ngayon po, maganda siya, naka-on lang siya lagi kasi para nandito lang sa loob yung kumbaga yung amoy, ganun, yung lamig. Kasi dito po, pag binuksan po natin yan, even yung temperature sa labas, hihigupin niya. So, mas lalong iinit yung aircon natin. Pati yung amoy po ng mga usok, pati po yung dust, yun po, naiipon dito, may filter po tayo, parang aircon sa mga bahay po, di ba may mga filter, kailangan po natin linisin. Kasi pag hindi po natin nilinis, doon nag-start magkaroon ng umido yung mismong evaporator, nagkakaroon ng singaw po. So dito, Doc, next po natin, meron tayong USB, pwede ka mag-USB kung ayaw mo mag-Spotify, may gusto ka lang, kasi since wala siyang CD, pwede ka mag-USB, Doc. Tapos dito, Doc, kung yung cellphone na walang mga Bluetooth or ano, yung mga old school yan dito, Doc. Tapos power outlet natin, pag nagpa-dashcam ka dyan, make sure dyan, Doc, ha, huwag kang papayag na tinatawag na fuse type. Sa fuse type kasi, Doc, may kinakabit sila dito sa fuse, naka-top lang yon. So kasi may mga tinatawag tayong dashcam, Doc, na meron tayong 24-hour surveillance. Fuse type kasi ang kailangan nun, kasi dapat may sarili siyang power source na kahit nakapatay yung engine. So yun, nakaka-void ng warranty yun. Pero kung siguro ng sa battery, nagko-consume, Doc, kasi kunwari di mo ginamit, naka-on lang kasi yun, tuloy-tuloy lang, Doc. Tapos ngayon, dito lang yun, pag nag-off ka ng kotse, mag-off din yung dashcam natin. Tapos yan, mga lalagyanan, Doc, ng cellphone, ng barya, and then cup holders. Dito, Doc, naka RS pedal na tayo. And then dito, Doc, telescopic and tilt po yung steering natin. So alam mo naman na yun, Doc, ganyan din naman sa'yo. And dito, Doc, na-adjust naman po, hindi lang power, pero pang driver side lang, Doc, hindi siya kasama yung passenger side. Tapos, Doc, ngayon, for example, may mga checkpoint or may mag-check sa mga malls, may bukasan po tayo dito ng compartment, dito sa may side lang po. Yan, Doc. Tapos yan, armrest natin, plastic, Doc, nakita mo, Doc, ha? Parang hindi pa inupuan, ha? Kasi may mga plastic po kasi talaga makikita nyo parang bugbog na siya. So yun yung baka mamaya pinang mall display. And at the same time, dito, Doc, ang maganda pa sa atin, pag nagbukas tayo ng pintuan, malalaman mo na kung saan. So hindi ka na manghuhula kung kaliwa or kanan. Yan po. Yan, nakaba. Hindi na yun, kaninong pinto yung nakabukas, na ganun. Tapos, close ko lang, ha? Close ko lang. 10 kilometer po lang yung tapos 10 kilometers lang po. So mababa lang po siya. So yung labas natin 37, para ka ng sinisinat. Ang init talaga. Tapos dito, Doc, sa menu naman po natin, Doc, ito scroll up and down. So pag dito tayo, so yung range nandito na kasi 10 kilometers, 10 liters natin nakakarga na. Ang range natin, Doc, makakapag-travel ka na ng 103 kilometers. Pero hindi pa talaga yan yung exact na computation. Bakit ka mo, Doc? Average fuel po lang niya is 0.7 km per hour since hindi pa siya talaga nagta-travel. So once na nag-travel siya, mag-accumulate and magre-recompute po dyan, tataas pa yan. Tapos ngayon, Doc, menu lang tayo. Menu po natin yung home, up and down. Ito, Doc, yung sa may time natin. Ito naman yung safety feature natin, yung safety support natin, Doc. Dito natin ma-on off yung collision mitigation braking system, or yan yung road departure, Doc, makikita mo yung may parang kung lumalagpas ka or hindi sa lanes. Pwede namang laging on yan, di ba, sir?
Yes, Doc. Okay naman to, safety feature naman to, Doc. Hindi naman siya parang makakasagabal sa'yo habang nagda-drive. Pero kung parang ayaw mong kinokontrol ka talaga, pwede mo siyang i-off. Pwede naman po. Pero ito, Doc, yung collision mitigation braking system, yan ang wag mong i-off. Ang laking bagay yan, Doc. Sa collision mitigation braking system, for example, nagda-drive ka, medyo high speed, hindi safe distance yung sarap mo, may lalabas yung Doc brake. So para pinagme-menor ka niya. I-off mo na nga sir yung sa taas. Tapos ito, Doc, ayan, tapos lalabas dito, Doc. Yan, Doc, hindi yan engine, check engine, ha. Ito may off. Collision mitigation braking system pati, Doc, yan yung pagka hindi mo napansin yun na sa unahan mo na nakapreno na, magpapreno siya. At least 15 km per hour po dapat yung tinatakbo natin. Hindi siya pwede yung gumagapang na 5 km. Tatamaan niya talaga yun. Kasi dapat talaga, Doc, ito, Doc, is hindi siya parang yan, up and down, tas click, yan, Doc. For okay, kiklik mo lang, Doc. Yan. So, off ko lang, Doc. Hindi, okay na. Okay na yan. Dali naman ko. Pwede yan. Tapos yan, home na lang natin ulit. On. Yan. Home natin yan, Doc. Settings, customize display. Yun yung sinasabi ko sa inyo, Doc. Pwede ka magano. Diyan wala niyang ibang ano yan. Pag i-customize mo yung... Ito, Doc, pwede mong tanggalin yung mga yung sa mga info. Yung info kasi, Doc, mayroon dyan info. For example, wala ka ng gas. May lalabas yun na I. So, info yun, hindi yun may problema. So, ano lang yun, Doc. Parang notification lang na kunyari yung gas mo. May nakabukas kang ganyan. And then yung pa lang sa yung sa tire, pag malambot siya, meron ba siyang... Doc, wala pang ganun. Pero actually, Doc, maraming nabibili niyan sa tapos sa cellphone mo machi-check. Pero sa dashboard wala pa po, Doc. Ang may mga ganun lang tayo, yung mga CRV po. Meron po siya. Kasi ito top of the line din po siya, pero kasi pag nilagay mo lahat yan, Doc, baka umabot na sa presyo ng Civic. Kaya sa totoo lang, Doc, hindi ko sinasabing mura. Pero high-end na siya, feature niya, pero affordable na siya. Hindi ko rin sinasabi sobrang affordable kasi may mga ibang mas mura naman talaga. Pero pagdating kasi sa mga Honda Sensing, yung mga features niya na nandito, Doc, pang high-end na sa mga Honda Civic na natin. Kasi, for example, kapresyo na yung BRVS, pero wala pang Honda Sensing. Yan, Doc. Tapos, yan, Doc, may mga red stitch tayo. Genuine to, Doc. Hindi siya yung leatherette lang. Yan po. Tapos, okay naman na dito. Yung mga mating natin, Doc, nandito naman na. Tint natin nakakabit. Pag nagbubble, sabihan mo lang kami, Doc. Pwede natin papalitan. And, yun, Doc, congrats. And salamat. Sa amin to kumuha. Bilis lang no? Oo. Hindi. Actually, Doc, matagal na tayo nag-usap matagal na. Nag-isip ka ba? Nag-isip pa naman. Ganun naman talaga. Buti na lang din talaga dito ka natuloy, Doc. Doc, ito, naka-on. So, mag-activate yung adaptive cruise control mo. Kung ngayon, ayaw mong nag-activate yung cruise control, off mo lang siya dyan. Tanggalin mo lang siya dyan, Doc. Ayan. So, para wala nang iba. So, dapat yan lang yung nakikita mo. Walang iba. Pag may nakita kang ibang ilaw dyan, gastos. Yellow. Gastos pag hindi ka na naka-warranty. Pero pag naka-warranty ka, Doc, zero, wala naman pong babayaran. Tapos, pag-isipan nyo, Doc, yung yung extended kasi malaking bagay po yan. Hanggang kailan ako pwede mag-avail nun? Check natin, Doc, kasi sa sa Honda Pasig dapat 1 week dapat nakapag-decide ka na. Kasi the more na tumatagal, bawal ka nang mag-avail. Actually, Doc, pwede mong i-avail yun kahit mag-credit card ka nga lang kung gusto mo lang Kasi, Doc, peace of mind yun. Wala ka na kasing iisipin na pang pagawa. 5 years. Kasi after 3 years, after 4 years, 3 years kasi, pag may, normally doon may lumalabas pa ilan-ilan yung mga under chassis pero may natin. insurance naman no? Doc, yung insurance kasi, hindi siya yung pag may nasira dahil sa factory, hindi siya covered. Ang insurance kasi natin, Doc, lang yan sa mga self-damage, sa mga acts of nature, sa theft, sa mga minor or na accidents, yun lang yun, Doc. Pero for example, biglang nasira yung pang-ilalim mo dahil wear and tear siya, hindi siya ng extended ng insurance natin. So pag-isipan mo, Doc, kumbaga malaking bagay din naman siya. So yes, Doc, pwede mo naman kahit online na lang yung dito, pwede na natin siyang ipasok. Tapos, Doc, paseramic ka, Doc. Kahit hindi ka dito nagpaseramic, paseramic mo sa labas. Kasi yung mga piano block na yan, Doc, alam ko, hindi.
Yung mga bagong Everest kasi yung mga naka-piano black na ngayon eh. Yung dati mga chrome pa, di ba? So yung mga chrome kasi hindi pa siya ganun kagasgasin eh. Itong mga ganito, yan, pagka-pangit yung pinampunas mo, yan, nagkakaroon ng mga swirl marks. Pag na-ceramic coating yan, hindi mo basta mag-swirl marks. Nasa around magkano kayo? Pag sa labas kasi Doc, meron silang mga 7K, 5K lang. Pero kasi dito, for example, sa Honda Pasig na pinagre-releasean ko, meron silang mga 8K. Ganun lang. So, ang maganda doon kasi kasa ang gumawa. Just in case may masira sila, sagot nila yun. Yun yung mga... Pero wala namang buwid ng warranty kasi ano lang naman eh, no? Pipinturahan nila yung Doc na libre. Walang aayusin nila yung pintura. Kunyari, Never sa labas ko paggawa. hindi siya nakaka-void ng warranty. Pero for example, wag naman sana magasgasan nila. Yun, insurance yun. So, yun lang yung kumbaga hassle lang kasi syempre kaya gusto mong iba kasi talaga yung original paint kaysa yung mga repaint. So yun Doc, na lang tayo, picture na lang tayo. Tapos, para makapag-date po kayo. Habang nandito, sa bagay, lagi naman kayo sa Manila.